di sana di na lang kayo sumama kaysa naman mukhang kawawa ang mga bata. Ha? Kayo yun. Iba si Kay at si Paul J. Itong mga fans ni Charis, pinagbababash ako. Namuntik ko nang i-delete yung Twitter ko. Dahil doon ay pinapatay nila ako. Gusto nila ako masigok na. Alam mo, pansinin ninyo ha, pag may nagkaka-crush na artista kay Ian Veneracion, parang they don't find it cheap. Parang hindi bumababa yung tingin nila sa babae, no? Tanong ako, kung Oo. sakali kaya na nandun si Joshua Garcia, pumunta kaya si Julia Barreto at Gerald Anderson. Ay, Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. ito po si Mama Loy. Yan po si Josa Papa! Ito si Tito Jen! At ito naman po si Papa Osin Oji Diaz. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Okay, syempre mamayang gabi ang flight natin pabalik ng Manila. At syempre, kahit tayo ay naririto, syempre updated na updated pa rin tayo sa mga kaganapan sa showbiz, no? Ay, naku na, tama ka dyan. Di tayo nagpapahuli sa balita. Kaya eto na nga, dahil nga wala na sa Pilipinas itong si Kay Abad at saka yung asawa niya si Paul Jake. Andyan na sa Amerika. Oh, baka nasalo mo naman sila dyan. Nakita mo ba? Nakausap mo ba? Nakachika mo ba? Ano ba? Ano ba? Hindi kami nagkita ni Kay Abad. Oo, kasi di ba nag-Las Vegas din siya? Oo, hindi kami nagkita. Pero syempre, kahit hindi kami nagkita, nabalitaan lang din natin yan sa kami. Oo, kung saan sari-sari yung mga netizen na nagko-komento, iba-iba yung kanilang mga comment. Oo nga, Nay. Parang nagkakagulo yung mga tao. Nagbakasyon lang naman yung mag-asawa. Ano ba yung issue, Nay? Ayun na nga, ito na nga yung issue, Loy, nakakaloka. Dahil nag-vlog nga itong mag-asawang Paul J. Castillo at Kay Abad na naiwan nila ang kanilang dalawang anak na si Inigo, yung bunso, at yung kanilang pangalan na si Joaquin. Oo, sa Pinas. Siyempre, ito ay inihabilin muna ni Kay Abad sa kanyang mami na si Mami Cecil. At siyempre, punong-puno ng pighati sa kanyang puso. Itong si Kay, iyak ng iyak dahil nga iiwan niya yung kanyang mga anak. Oo. Si Inigo talaga ay wala silang plano na isama. Kasi nga, 12 hours yung flight, so baka daw mataranta yung bata. Si Joaquin ang kanilang ini-apply ng visa, pero na-deny si Joaquin. Naloka nga ako, Loy, yung batang si Joaquin na-deny. So hindi naman natin alam kung ano yung rason behind this, di ba? Naku, nakakaloka naman, Nay, no? Na-deny pala yung bata. Talagang alam mo naman, Nay, di ba? Sa mga visa, swertihan talaga yan, di ba? Merong talagang, hindi mo akalain magkakaroon, nagkakaroon. Kasi inaasawa mo magkakaroon, hindi nagkakaroon, di ba? Nakakalungkot, Mama Loy. Kasi alam mo, naranasan ko na din yung madinay eh. Ng visa? Lisa? Hindi, ng jowa ko. Ano ako eh. Ha? Paano ka naman hindi i-deny? Andun yung asawa. Bumana ako naman. Kaya natin minamay din, nakakabit ka. Tinodo naman ni Diyos, sa grabe. Di ba kakapanganak na lang? Mga dinay lang tayo. Sa visa. O, ano? Napunta. O nga, Nay, o, tuloy mo yung ano nangyari sa visa ng bagets. O iyon na nga. So parang i-enjoy na sila doon. Pinipilit ng mag-asawa na sila yung mag-enjoy kahit hindi nakasama at hindi na-aprobahan ng visa nitong si Joaquin. Ganun pa man, yung mga netizen ay sari-sari yung kanilang opinyon. Oo, ito na nga, nakakaloka. Loy, ano yung mga sinasabi ng mga netizen dyan? Ay, nako, eto nga na, yung mga nasusulat, oh. Basa? Ay, basa. Iba dito talaga. Iba pala talaga dito. Baka, Oo, iba. Ang pasok? Oo, pumapasok. Taray. Ito, sabi ni Aryan, di sana di na lang kayo sumama kaysa naman mukhang kawawa ang mga bata. Ha? Nagagalit yun. Oo, sabi ni Johnny, dami drama, pwede di ituloy yung bakasyon. Kung di kumpleto pamilya, sigurado di masaya bakasyon, kulang kayo. Sabing gano'n. Ay, nakakaloka na eh. Ganun talaga yung pag-iisip ng ibang tao. Para may ambag sila sa pag-alis, ni Kay at ni Ha? Paul G. Bakit di pa ba? Padala. Padala naman itong bago ko. Yung galit nila, para may ambag. Crush ko pa naman yun si Paul G. Ay? Padala ng mga dry mail. Ha? Diba nakakaloka, Loy?
Diyos ko naman. Siyempre, iba naman nakakaunawa dun sa naikwento ni Kay at ni Paul Chick na siyempre naman yung ticket sayang naman din, hindi ba? Pero mula 3 weeks, ginawa na lamang nilang 10 days ang kanilang stay. Oo, para alam mo yon kasi mamimiss nilang tiyak ang kanilang mga anak, no? May lungkot sa puso ang kanilang paglipad. Pero, oo, di ba, gano'n naman ang mga Pilipino. Pag sayang ang ticket, di ba? Oo. So, yung iba kasi, sinasabi nila, di ba, na kung ako yan, hindi ako tutuloy. Kasi, kaya nga family bonding kasi kasama yung pamilya. Oo. Kayo yun. Iba si Kay at si Paul Chick. Una, hindi naman sila mag-abroad na for like 2 to 3 years, hindi ba? Bakasyon lamang yon. Pangalawa, madali para sa atin ang humusga, ang magbigay ng opinyon. Kasi nga, kung ito namang pagkakataon na hindi nabigyan ng visa si Joaquin, hindi naman nila nakita sa vlog o hindi naman nila napanood sa vlog. Diba? Wala naman sila i-comment na ganon. Ibig sabihin, kinukwento lang ng mag-asawa yung naging resulta ng pag-a-apply ng US visa nitong si Joaquin pero nga hindi nga pinalad. Diba? Ganon talaga. Pag nag-vlog ka, you're open to public scrutiny, to public opinion, hindi ba? Ikaw na lang kakainin mo na lang talaga kung ano yung mga masasama nilang sinasabi. Tatawanan mo na lang minsan kasi nga hindi nyo kilala yung pamilya para husgahan nyo ng ganon, di ba? Di ba napakadali para mag-type ng opinion para ma-post nila yung comment na yon. Kasi nga, ang ginudge nila yung kwento ng mag-asawa. Ang nakakaloka doon, Loy, Jex at Josa, di ba? Hindi naman natin sinusukat ang pagiging magulang, ang pagiging mabuting magulang ng isang tao dahil iniwan o isinama niya yung kanyang anak. Hindi ba? Hindi dyan nagwawakas yan. Hindi nga umiyak yung Joaquin O, ibig sabihin, okay lang sa bata. Di ba? Ba't umiiyak yung ibang netizen? Pero sina Paul Jake Castillo at Kay Abad, wala silang pakialam. Kayo, anong masasabi niyo doon? Ay, Nay, alam mo, di ba may mga tinatawag din naman minsan na me time ng mga mag-asawa? Kasi naalala ko dati, kahit na malaki na kami, merong isang pagkakataon na nakapag-Hong Kong yung nanay at tatay ko. Hindi kami maisama kasi nga, dahil mahal yung pamasahe. Pero hindi kami nagalit kasi nga, kumbaga parang iintindihin mo na hindi naman kung mag-asawa kayo, hindi na kayo mag-spend ng time together. Di ba? Nakaka-stress ang maging magulang. Di ba? Kahit hindi tayo naging nanay o tatay, di ba? Nagpalaki naman tayo ng mga pamangkin. Alam natin, di ba? Yung hirap na nagpapalaki ka ng mga individual, di ba? Pero kailangan meron ka rin time sa sarili mo para ma-recharge. Diba? Paano tayo magkakaroon ulit ng lakas kung di tayo mare-recharge, diba? At saka, sabi nga, diba dun sa kwento, yung isang anak hindi naman daw talaga kasama dahil nga mahabang biyahe. So, hindi rin naman talaga sila makukumpleto kahit naman pala kasama si Joaquin, diba? Kaya yung mga bashers po natin dyan, ako, ingat-ingat naman po, hinay po, diba? Hindi po ko ang mga vloggers ay open sa mga opinion ninyo. At gaya nga na sabi nanay na nakasawsaw na yung dalawang paa namin dito sa social media, tatanggapin at lulunukin na lang namin lahat ng sinasabi sa atin, di ba? Gaya ni Jegs. So, ikaw, Jegs, kaya mo bang lunukin? Pag mahal ko, nilulunok ko talaga. Ay, si Puta Bongbong? Di ba mahal mo? May kwento din akong ganyan. Ay, Diyos ko po, nakakaiyak. Ay, bakit? Iniwanan din ako ng inay. Nag-abroad din. Ay, hindi naman nag-abroad, Mamaloy. Oh. Sa palengkinaan. Sa may bigasan. Kailangan mo umiyak. Ang sabi ng inay, diyan ka muna sa may bigasan ha, ako may bibili na ang walis. Ayun Tapos naman. bumalik ng inay. May dalang walis. Ayun naman pala. Aba, sino hindi mapapayak noon? Bumalik nga. Pero lumipad, sakay ng walis. Nanay mo. Akala ko babalikan ako. Siya lamang ang sakay ng walis. Inay! Hindi mo ito iwan, inay! Inay! Nakakalaki. Tapos sinampal ako ng inay. Pinagsasampal ako ng inay. Bakit? Amin ko may daw ako, nananaginip pala ako. Akala ko naman. Pero alam mo, naniniwala na akong sakay ng walis si nanay.
Naloka ako. Ah! Nangyayari pala talaga yan sa inyo. Oo, may tikbalang sa mata. Ay, mababa ang lipan. Walang walis. Yung kayo ko din. Makikita pa rin. Ay, ito, okay, wait lang. No. Total landed din lang naman kayo nasa Amerika. Eh, may tatanong lang ako kung nakita kayo ng best friend niya, Dian. Sino best friend? Si Jake! Jake, Paul Jake. Hindi, si Jake! Eh, ito. Ano ba? Wait Jake Cyrus! Ah! Nakita kaya sila? Iniintriga ka na yung best friend mo daw. Kaya nakita ko kayo? Nako, hindi kami nagkita ni Jake Cyrus, although alam ko nandito siya sa US. Actually, meron kaming common friend ni Jake Cyrus na gusto kaming pagkitain. And tumawag na rin sa management ito si Jake Cyrus na kung po pwedeng ma-interview ko si Jake. Pero sabi ng management ni Jake ay busy raw si Jake. Naku, di ang busy te. Ayaw ka lang talaga niyang kitain. Ay, grabe si Jake. Jake, hindi ka natatakot. Baka lang pala. Baka lang. Naliligan ka naman ng Jake at si Jake. Baka lang. Baka. Ah. Baka malay mo. Intriga talaga, Jake. Hints. Okay, sige. Let's put it this way. Wow. Gusto mo yung let's put it this way? Hindi this ako, way, sa totoo lang, una, hindi ako umasa. Kasi pagbabaka sakali lang naman yun ng kaibigan ko na makausap ko si Jake. So, hindi siya nag-materialize. So, hindi man naman para magdamdam ako. Unang-una, baka nga busy yung tao. Pangalawa, kung galit man sa akin hanggang ngayon, hey! Ano ba yan te? Hindi, ano ba naman yan? Bago. Nakakaloka na yan. Kung ako inuubo kayo naman, binabahin. Kung galit man sa akin yung tao, damdamin niya yon. Ang importante, hindi ako galit sa kanya. Ay, Nay, para sa benefit ng mga hindi nakakaalam kung bakit ba kayo nagkaroon ng parang rift ni Jake Cyrus, ichika mo nga sa kanila, bakit nga, saan ba ito nagsimula? Loy! Diyos ko, alam mo naman yung issue na yan, di ba? Matagal na yan, nung hindi pa nag-come out in the open. Itong si Charis Pempenko pa noon. Meron kasi ako naisulat noon na hindi sang-ayon si Charis tsaka yung mama niya. Ang opinion ko lang naman, sabi ko, parang may na si Charis. Ngayon, itong mga fans ni Charis, pinagbababash ako. Namuntik ko nang i-delete yung Twitter ko. Dahil doon ay pinapatay nila ako. Gusto nila ako masigok na. Oo, tapos, minsan lang ako ma-viral nun o mag-trend. Ang nakalagay pa doon sa likha na hashtag ng mga fans si Charis, nung karamihan o nung ibang fans si Charis, ay hashtag POK ang ina ni OG Diaz. Ganon. Kaya di ba sumagot ako noon? Sabi ko, naging customer ba kayo ng nanay ko? Pero syempre deep inside, parang kilala naman nila nanay ko, hindi ba? Yung si Mami Raquel ni Charis noon, nagsalita pa na, wala akong magagawa, gano'n nga anak ko, di tirahin siya ng mga fans. Parang something like that. So, lalo akong binembang ng mga fans. Na ang ending pala, true. True yung aking opinion. Na alam na, nabara ko na nga itong si Jake Cyrus na dating si Charis. Pero sa totoo lang, sobrang paborito ko si Charis. Etos yan ha. Aliw na aliw ako every time bibirit siya. Yung batang maliit na pero yung abot sa buong mundo yung boses. Ganyan yung tingin ko kay Charis nun. So, kaya nung yung nag-duet sila ni Celine Dion, inampun siya ni David Foster, inanak pa sa binyag ni Oprah Winfrey, di ba? Kaya sabi ko, medalya ng Pilipinas itong si Charis. Hanggang sa mag-transform na nga, sa aking palagay, yung kanyang transformation, wala namang problema doon. Kasi happiness yun ni Charis or ni Jake Cyrus, 'di ba? Sino naman makakapagbigay ng kanyang sariling happiness kundi sarili din niya, 'di ba? Hahanapin niya 'yun at nahanap na ni Charis o ni Jake Cyrus yung kanyang happiness by being a man, a trans man
Di ba? Tayo syempre, niyayakap natin yan dahil bahagi tayo ng LGBT community. Oo. Pero yun lang, hindi lang din maaalis ni Jake Cyrus sa mga tao na manghinayang. Kasi nasubaybayan yung karir niya nung araw ng mga tao na talagang pati sa international talagang kilalang kilala si Charis, di ba? Tapos, di ba, ngayon malalaki na yung boses ni Charis. Ang husay-husay pa rin naman ng kanyang tinig bilang lalaki, no? Pero alam mo, pag namimiss natin si Charis, binabalikan natin sa YouTube. Di ba? Oo. Kaya, hindi niya masisisi mga tao kung mag-iba yung tingin sa kanya. Pero di balita ko, NPA na daw dyan si Jay. Ano NPA? May NPA ba doon? Hindi. No permanent address. NPA. Ano ba yun, Nay? Parang nabalitaan ko nga rin yan na no permanent address na nga itong si Jake Cyrus. Dahil kung kani-kanino tumitira. Na sa mga kaibigan naman, in fairness, sa mga gustong kumukup sa kanya. Oo. Pero ngayon, iba na yung management ni Jake Cyrus. So sana gumanda ang kanyang career bilang transman, bilang si Jake Cyrus na. Yun naman ang lagi nating hangad, hindi ba? Kung hindi na maibabalik si Charis, di ba, maging masaya na tayo bilang siya ay si Jake Cyrus. Nay, wa-etchas ba yung mga sinasabi mo? Talagang coming from the heart ba yan? Gagaloy. Totoo yan, ano? Diyos ko. Tandaan natin, lagi nating iisipin yung happiness sa ibang tao na hindi natin kayang ibigay. So, ibigay natin yung kalayaan nilang maging masaya. Si Jake Cyrus ay medyo matumal dito sa US dahil daw napakahigpit ng kanyang management ngayon. Ito nga, Loy, na kausap ko, no? Yung isang taong malapit kay Charis na sana daw ay inaalam at binubusisi mismo ni Jake Cyrus ang mga taong nakapaligid sa kanya na hindi nakakatulong daw, ha? O, yun ang ating nabalitaan dito, na mali-mali raw ang palakad sa buhay ni Charis, ay ni Jake Cyrus. O, hindi naman natin alam kasi una, wala nang tayong kinalaman doon, naririnig lamang natin yun. Pero siguro, pwede naman patunayan ng management ngayon ni Jake Cyrus na inaalagaan nila ng bongga si Charis. Charis! Ay, Charis. Ano pala? Jake Cyrus. Yun. May naalala ako dahil sa issue ni Charis na palipat-lipat ng bahay. Oo. O, syempre ako, Tito OG, kahit ako ay mahirap lamang, palipat-lipat din naman ako ng university. O, napunta ako ng UP, Miriam, Ateneo. Ay, Sholo. Paano yun na-afford yun? Pangmamahalin ni lahat ng school na yun. Galing mo naman nakapag-aral ka doon. Ay, hindi ako nag-aral doon. Ano ginawa mo doon? Nagtinda ako ng sweet corn sa labas. Ay, no. Nagtitinda lang naman ako. O, syempre, Masarap ang sweet corn dyan sa Katipunan. Masarap ang... nagtitinda ako doon sa Hindi labas. kita isang beses. Hindi naman ako nakapag-aral. Nag-assume kasi tayo, Jex, na nag-aral siya. Nabanggit ka sa university. Kaya huwag niyo minamaliin dahil kahit gano'n ako, ang dami kong narating. Salamat sa Kakaloka sa Diyos. Si Raulo. Ay, naku, Loy. Oo, ayan na naman. Umigting na naman ang pagkalalaki nitong si Ian Veneracion. Oo. Yung kanyang tikas, yung kanyang pagkamatipuno ay umiral na naman dito kay Rabia Mateo. Oo. Dahil, ano nga yung kwento dyan, Loy? Ay, ito na nga na. Ito si Rabia Mateo. Nag-post ng picture na magkasama sila ni Papa Ian Veneracion. O, di ba, Papa Ian, di ba? At may caption na ganito na, yung nasusulat, Basa? Ay, talagang kinalindigan. Talaga dito, sumasabi. Oo. Sabi ni Rabia Mateo, Papa Ian Veneracion, please, wag mo naman ako tignan ng ganyan. P.S. Pumila po ako. Pumila pala tong si Rabia. Oh. Di ba? Kaya ano ba, nakapila na ba kayong tatlo kay Ian Veneracion? Ay,
Abay, oo naman ho, Tito Oji. High school pa lang ho, nakapila na ako, nakikipagbayahan na ho ako. Abay, alam niyo kung bakit. High school pa lamang ako, napanaginipan ko si Iya Binarasyon. Oh, sorry, Iya. Napanaginipan ko siya na nagtatalik kami. O kaya hanggang ngayon, daladala ko pa rin iyon, yung panaginip na yun, na sana matuloy ulit. Imaginin ninyo, hindi pa siya ganun kabung-bung na Iya Binarasyon na gwapong daddy. Diyos ko, nagtalik na kami sa amin. Ay! Yes! Naunahan na tayo ni Wala Diyosa. na. Yes. Malaki pumila. Iyo, wala sang Diyosa na yan. Ha? Ay nako. Alam mo, pansinin ninyo ha, pag may nagkaka-crush na artista kay Ian Veneracion, parang they don't find it cheap. Parang hindi bumababa yung tingin nila sa babae, no? Pansin nyo ba yon? Kunwari si Rabia Mateo, di ba? Wala namang nagsabi kay Rabia. Rabia? Ano ba yung katsipan mo kay Ian Veneracion? Di ba? Wala namang ganon. Ay, oo, Nay. Parang si Ian Veneracion yung isa sa mga few actors na parang yung, alam mo yun, yung across the board, yung walang boundaries, yung parang from the streets of Tondo to the streets of BGC, lahat ng mga ates at mga titas of Manila, lahat may crush sa kanya, di ba? Parang walang social status na nalalaman. Pag crush mo si Ian Veneracion, pasok ka sa pila, di ba? At saka ganda ng image niya bilang isang daddy. Yes. Called Daddy! Chicken nuggets! Aba, maging dito kay Heaven Peralejo. Oo, nakasama ni Ian Veneracion sa Filmfest entry ng Rain Entertainment, yung Nanahimik ang Gabi. Oo, mukhang suspense thriller ito ha, dahil parang habang sila ay nagniniig, itong ang sina Ian at si Heaven. Aba, nakakaloka. Mukhang meron pang behind that kiss. Parang may kwento pa. Parang may nakakahilakbot na katotohanan sa likod nito. Ay, nako. O, eto yung kanilang trailer, oh. Han, bakit ka tumawa? Nasa operation ako. Sige na, Han. I really need to go. Nandito na yung asset namin. Ibigyan mo naman ako ng sarili kong konti, di ba? Para hindi na tayo nakikita kung saan lugar. Baby, you know I love you. Bibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Chief? Sinunod mo ba lahat ng instructions ko papunta dito? Bakit ba? Sino ba kasi yun, Chief? Baka naliligaw lang. Kumatakot sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Ang susi ng relasyon na to ay nakadepende kung hanggang saan natin kaya magtago ng sikreto. Diyan ka lang. Chief, huwag mo kong iwan ng ganito! Chief! Chief! May tao sa likod! Hindi mo sila maririnig kung mahinig ka. O, diba? Nakaka-tense. O, kaya, Diyos ko po, no? Kayo ba, parang parang kay Joshua Garcia, yung pila kay Joshua Garcia, pila rin naman kay Ian Veneracion. Kanina kayo mas pila? Kay Ian o kay Joshua? O, ikaw muna, Mama Loy. Ay, siguro ako, I'd go for the daddy. Ian Veneracion siguro ako, Nay. Oo. Pero love ko pa rin si Josh, ha? Ikaw? Ako kay Joshua. Dahil pinili ka niya. Pinili niya ako. Oh. Paano kay Joshua na rin siya? At saka nakapila talaga ako kay Joshua. Tara. Alam mo kung bakit? Bakit?
Bakit? Nakaano na ni Josa si Ian. Kay Joshua na. Lasang Diyosa na nga pala yun. Kay Joshua na. Eh si Diyosa, I'm sure kay Ian to. Ay, hindi. Ay, Kay Ian at kay Joshua Garcia. Ay, O bakit naman ako pipili ng isa kung pwede naman pagsabayin? Maelia! Maelia talaga. Hindi naman. Confirm. Mindset lang yung mindset. Mindset ba? Ay, naman pagsabayin na. Nakaloka? Di ba? Magkakaiba talaga yung ano natin. Ano natin? Kung paano ko yan si Ian Veneracion dahil inaanak ko yung anak niya na si Didri. Oo. Kaya wala akong mali siya kay Ian. Echosera ka na. Wala talaga kay Ian. Kaya nga. Eh kay Joshua. Ayun lang, kay Joshua. Prangkahan na. Oo. May mali siya ng slide. So, nandito rin si Chris Aquino pero syempre hindi naman tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapagkita kay Chris dahil naiintindihan naman natin ito, no? Dahil hindi siya pwedeng lapitan ng mga tao kasi nga hindi natin alam, baka magkasakit siya. Hindi pwedeng madagdagan ng kanyang sakit. Oo, kaya ito na nga, Loy, no, nag-post sa kanyang IG account si Chris Aquino para i-update ang kanyang mga fans at nagmamahal sa kanyang kalagayan. Mahabang caption ito, Loy, para ibalita na nakikipagpambuno pa rin siya sa kanyang rare autoimmune disease. Kinailangan niyang mag-extend ng kanyang stay sa US para sa mas mahabaang gamutan. Kaya yun ang kanyang hinihiling na sana ay ma-grant sa kanya ng US. Nakaantig sa atin yung sinabi ni Chris na sina Kuya Bimby at Kuya Josh ang kanyang reasons kung bakit tuloy ang laban at bawal sumuko. Tinitiis din ni Chris yung matinding sakit na sagad hanggang buto while allergic to all pain relievers, the constant fatigue, awful sense of balance, non-stop dry cough, and shortness of breath. Kaya sobra siyang ingat sa panahon ngayon. Bawal siyang madagdagan ng sakit, ika nga. Kaya ganun na lang ang pasasalamat ni Chris sa mga taong nagdarasal para sa kanyang paggaling. Kaya rin hindi siya tumitigil lumaban. Gusto rin ni Chris na maibalik yung dating healthy na mama, the one who would cook, travel for fun, go to church, and watch movies with her kids, all in God's perfect time. Kaya, Maring Chris, kami rito sa OGDS Showbiz Update, alam mo yan kung gaano ka namin kamahal at lagi ay ipinagdarasal kita bilang iyong kumare sa lahat ng mga simbahan na aking pinupuntahan. Kaya palakas ka at kaya mo yan, Mare. So, ano pang balita dyan? Ay, ayun na nga, Nay. Bago tayo magtapos, we'd like to greet a belated happy birthday kay Darna! Miss Jane De Leon! O, diba? Siguro siya na intimate party sa Okada Hotel. Ang bongga, diba? Hindi tayo na sabihan. Oo nga. Eh, laan mo na, intimate nga. Siyempre, Hindi tayo maka-close lang nakapag-gate niya. Yung mga ka-close lang niya yung nandun. Kaso nga lang, parang ibang ka-close niya na wala dun sa party. Oo nga, Mama Loy, si Janela wala doon. Ba't hindi naman Wala si Valentina kasi nga daw na may sakit na ulanan. Kaya nga hinahanap din ng mga fans at saka ng mga netizens sa social media. Si Miss Janelle Salvador aka Valentina, wala po siya, may sakit. Eh si Joshua, Mama Loy, bakit wala din? Ang dami mong hinahanap. Ay, alam mo, hindi confirmed kung invited si Joshua. Pero feeling ko naman, imbitado yun. Siyempre, kasama din nila yun sa Darna. Kaso nga lang, hindi natin alam kung bakit hindi nakarating si Joshua. Pero, Jedsa, itong si Julia Barreto at saka si Gerald Anderson nandun, present. Kaya siguro wala si Joshua. Ay, naman din. Hindi naman siguro. Pero baka nga, no? Ha? Nakakaloka. Andun din syempre si Paolo Gumabaw na mukhang meron daw bagong date. At syempre, andun din si Enchong D, si Darren Espanto, andun din sila. Ilan sa mga bisita niya. Dahil nga intimate party lang ito. Syempre, nandun din si Nanay Rio Locsin. Oo, Diba si Lola niya? Oo. Muli, Jane, mula sa OGDS Showbiz Update. Happy birthday! Sana lagi na mag-enjoy at sana ay mamayag lumipad ka pa, Darna! Lipad! Diba? Pero may tanong ako. Oo. Kung kaya na nandun si Joshua Garcia, pumunta kaya si Julia Barreto at Gerald Anderson. Ay, hindi rin
Hindi natin alam. Siguro naman, di ba, nag-usap naman na sila, nag-closure na sila. Baka naman. Pwede. Ewan lang natin kung si Josa ay inimbita, kung pupunta siya, kung andun yung dalawa. Sino? Si Julia at saka si Gerald. Kasi baka nakatalik na din niya si Gerald eh. Hindi naman. Ha? Di ba? Ayun naman pala. Kaya sa aking pagbabalik ha, ayan, magkakasama-sama na po tayo dyan sa Manila dahil palipad na ako ngayong mga panahon na ito. Okay? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lloyd! Ako, yung mga hindi pa ako namin subscribers dyan, sana naman po mag-subscribe na kayo. Lalo yung mga matagal na nanonood sa amin at nag-e-enjoy ha. I-click nyo na po yung subscribe button dyan sa ibaba. At kung naibigay nyo po ang aming episode ngayon at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below, i-click ang like button, at huwag ka naman sa i-click ang notification bell. At syempre pa kapag kinlik nyo yan, kayong unang-unang manonotify na meron kami latest update at ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po, nakapost pa rin yung vlog namin ni Nanay Oji kasama si Miss Karen Davila. Ay, mo yun? Nag-brunch po kami dun sa kanya pong napakaganda pong unit. Na, nako, Very panoorin big niyo nila. po yan. Good vibes po, sobrang happy at marami na kayo matututunan lalo sa investments, di ba? Yes, Josa? Syempre naman po ang hanap po ninyo ay isang mga video content na puro good vibes lamang, aba, ay i-search nyo lamang at i-click, i-type ang Josa Poco at talaga namang buo maghapon kayong tatawa lamang. Wow. At syempre, Nay? Ay, sandali ako pa! At syempre, ang Tita Babasa Jex, na naman yun. di pa. At syempre, ang Tita Jex channel, panoorin niyo po ang aking nakaka-inspire. Ha? Iba dito Iba talaga talaga yun. dito? Nakaka-inspire na Oh. na Next vlog. inspired na ba iyan? Oh. Kaya panoorin niyo po ang aking bagong vlog dyan sa Tita Jex channel. At syempre, hindi mawawala ito, pasalamatan ko lang ang iconic star, ang Izumi, at ang Potions Manila. Thank Bakit you po. kasama pa rin yung Potions Manila? Bakit? Kagagaling ko lang doon. Talaga ba galing For ka my ba Barbie doon? arms. Thank you, Potions Manila. Akala ko 3 weeks ka na hindi nagpupunta dun eh. Sobrang masyadong malindi. Okay. Ang daming bati, Kakaloka kayo. Ako naman ang babawi pag dating ko dyan. Okay? At syempre pa, nandito pa rin po ako sa LA. Yes, at galing po ako sa Las Vegas kung saan kinupkup po tayo ng ating mga mahal na kaibigan si Kat at si Del na bata. Kasamang kanila na si Amber. Maraming salamat sa pagkupkup sa akin dyan sa Las Vegas. At syempre, Tita Maren Opeña, kahit nasa Manila siya, abay hindi tayo pinabayaan dito. Syempre, nandyan din ang asawa ni Tita Maren Opeña na si Tito Victor Opeña. Kasama si Noel Alonso, ang kanyang staff. At syempre si Jimel at si Genevieve, maraming salamat sa mga anak ni Tita Mary Ann Opeña. Thank you so much at enjoy kami rito. Syempre pa, ang Gawad America, maraming salamat ha. Loy, aminin mo ha. Gawad America na yan, imported ang ating mga awards. Yes, nanalo po ng Best Online or Digital Entertainment po ang OGDS Showbiz Update. Yes, kasama po ang mga host din. Opo, kami lahat, maraming salamat. Kami po ay hindi titigil sa paghahatid sa inyo ng mga maiinit na balita, sa paghahatid sa inyo mga kagagahang opinion namin. Thank you dahil Loy, marami akong kwento dyan pagbalik ko ha. At syempre kay Oliver Carney, maraming salamat Oliver Carney. Siya yung ating pinaka-manager dito sa US Social, diba? Oo. At maraming salamat din kay Bunny Paras. Bunny, thank you so much for being my driver. Kay Kina Rama, thank you so much, Kina. Siyempre, Paloy, si Paco Aris Pakutsyaga, nagkita kami. Naku, kukumustahin natin siya, ha? Abangan ninyo yan. At yung iba pang hindi nakalimutan ko,
sa pagbabalik ko na lang po dyan, ha? At ito po uli ang inyong lingkod, Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, ha? Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. Ano pa nga ba ang lagi nyong inihirit sa amin? Ay, ichika mo na, dali! Ay, may pahabol na kwento yan si Josa. Ano yan? Ay, syempre, in love na naman ako. May habol na naman nagpapatibok ng aking puso. Ano naman tinda naman? ngayon? Anong tinda dito ngayon, Josa? Naku, magkakambing. Ay, magkakambiling ka. Oh, Nakakatuwa nga ng isang araw. Crossmate namin. Nagsimula kami sa kulitan, asaran. Eh, kaso isang araw sinampal ko. Ay, bakit? Eh, nasaan ako eh? Oh, sabi mo nag-aasaran kayo. oo nga, tsaka doon kayo nagdevelopan sa asaran. Oh, ba't mo sinampal? Ay, abang, ikaw kaya ang sabihan na baklang pangit, baklang mukhang kabayo, baklang mukhang gorilla. Eh, sinampal ko na. Literal pa ng inasal siya. Talaga, ganun talaga, di ba? The truth hurts. Tama, tama. Uy, grabe kayo. Akala ko kayo mga kaibigan ko. Mas bakit pa yung sinabi nyo kaysa sa sinabi niya. Akala ko mga kaibigan ko kayo. Alis na nga. Ha? Direct Paul? Tawaran! Ay, pati talaga sa pagpatay? Malananay! Nakakahawa Ganyan mata? Nakakahawa eh.